Bumabalik na sa normal ang sitwasyon sa kasiguran sa lalawigan ng Aurora matapos ang malawakang pagbaha nitong mga nagdaang araw. Pero problema pa rin ng mga residente kung paano magsisimula muli sa gitna ng matinding pinsalang idinulot ng kalamidad. Nakatutok si Dano Tincungco. Unti-unti nang bumabangon ng mga residente ng kasiguran dito sa Aurora matapos ang nangyaring flash flood noong isang linggo. Kitang-kita ang bakas ng nangyaring trahedya sa lugar, mga wasak na bahay, sira-sirang tulay at kalsada. Sa mga barangay ng Kalangkuasan at Esperanza, mataas pa rin ang tubig. Pero wala raw itong sinabi sa kalbaryong sinapit ng ilang residente na isang buong linggong binaha. Wala pong makaalpas sa tag-ulan dito po, mahirap ang pagkain. Malaking pasakit din ang dalawang landslide na humarang sa daan papasok at palabas ng barangay Esperanza. Mahirap dumaan dito. Pag dumaan ka dito, tubigan. Yung dalawang landslide na yan ay. Ang barangay ng Tagidi sa bayan ng Dilasag, isolated pa rin hanggang ngayon. Kaya nga ang luyo ng Aurora ay nagkasaba ng pagdadalikan ng mga bigas doon sa mga lugar natin pa. Sa kapag siguro hanggang sa 2 araw. Halos 5,000 pamilyang naapektuhan ng flash floods, pero wala pang 100 pamilyang nagkubli sa evacuation center at nakauwi na rin ngayong araw. Hindi pa matansya kung magkano ang halaga ng nasira sa kasiguran. Pero sa Dilasag at Dinalungan, umabot na sa 16 million pesos ang halaga ng nasirang pananim at infrastruktura. Kaya naman puspusan ng relief operations ng lokal na pamahalaan at militar, pati na rin ang pagsasaayos sa mga nasirang tulay at kalsada. Pero kahit sinasabing bumalik na sa normal ang sitwasyon sa tatlong bayan, sentimiento ng mga residente, hindi nila makakalimutan ang bangungot na kanilang dinanas sa isang linggo. Mula sa lalawigan ng Aurora, Dano Tincungco, nakatutok 24 oras. At bilang tugon sa panawagan ng mga sinalanta ng baha sa kasiguran Aurora, patungo na roon ang Jeray Kapuso Foundation para mamahagi ng relief goods.